tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang serye ng pag-atake gamit ang mga drone ng Ukraine ang nagdulot ng matinding pinsala sa loob ng Russia at mga teritoryong kontrolado nito na nag-iwan ng hindi bababa sa 10 patay. Kabilang sa mga tinamaan ng isang malaking bodega ng sikat na online retailer na Ozon at iba pang pasilidad ng industriya. Ito ang pinakabagong ulat ng lumalalang labanan na direktang tumatama sa mahahalagang infrastrukturang pang-ekonomiya ng bansa. Sa pagpasok ng digmaan sa ika-4 at kalahating taon nito, kapansin-pansin ang pag-igting ng kampanya ng drone mula sa magkabilang panig. Layunin ng bawat bansa na paralisahin ang ekonomiya ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-atake sa mga target na malayo sa mismong linya ng labanan. Ang pinakahuling serye ng mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng bagong antas ng koordinasyon at pinsalang nararanasan ngayon ng mga sibilyan. Isa sa mga pangunahing target ng Ukraine ay ang bodega ng Ozon, ang ikalawang pinakamalaking online retailer sa Russia. Matatagpuan sa bayan ng Chapayevsk sa rehiyon ng Samara. Ang pasilidad na ito ay napilitang itigil ang operasyon matapos ang pag-atake na nagdulot din ng mga sugatan. Ayon sa pamunuan ng Ozon, pansamantalang sinususpinde ang lahat ng aktibidad sa kanilang logistics center upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa doon. Hindi lamang ang bodega ng Ozon ang tinamaan sa rehiyon ng Samara. Ayon kay Gobernador Vyacheslav Fedorishchev, isang matandang babae ang nasawi sa lungsod ng Novokuibishevsk matapos tamaan ang isang pang-industriyang pasilidad doon. Kinumpirma naman ng militar ng Ukraine na matagumpay nilang tinamaan ang isang oil refinery sa lungsod na nagdulot ng malaking sunog na tumagal ng ilang oras bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Ang pag-atake sa Ozon ay itinuturing na unang pagkakataon na tinarget ang kumpanyang ito kasunod ng sunod-sunod na drone strike sa mas malaking karibal nitong Wildberries nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa Kyiv, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga pang-ekonomiyang haligi na sumusuporta sa pondo ng militar ng Russia para sa patuloy nitong operasyon at pananakop sa Ukraine. Samantala sa timog na rehiyon ng Krasnodar, iniulat ni Gobernador Veniamin Kondratyev ang isa pang trahedya. 3 tao, kabilang ang 2 bata ang nasawi habang isang nasa hustong gulang ang sugatan matapos ang pag-atake sa baybaying bayan ng Yeysk sa dagat ng Azov. Isang malaking sunog din ang sumiklab sa isang hindi pinangalanang pasilidad sa daungan ng bayan na pinaniniwala ang ginagamit para sa logistics ng militar. Sa rehiyon ng Belgorod na katabi mismo ng hangganan ng Ukraine, patuloy ang matinding pinsala dahil sa mga pag-atake. Ayon sa lokal na gobernador, 2 tao ang naiulat na nasawi, habang 13 pang katao ang sugatan sa pinakahuling serye ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang Belgorod ay madalas na nagiging pangunahing target dahil sa lapit nito sa labanan, na nagiging dahilan ng patuloy na takot at paglikas ng mga residente doon. Hindi rin nakaligtas ang isa pang rehiyon sa hangganan, ang Bryansk. Ayon sa mga lokal na opisyal, 4 na sibilyan ang nasugatan matapos sumabog ang mga drone ng Ukraine sa mga tirahan at kalsada. Bagamat walang naiulat na namatay sa Bryansk sa pagkakataong ito, ang patuloy na pag-ulan ng mga drone ay nagpapakita na walang ligtas na lugar sa mga rehiyong malapit sa teritoryo ng Ukraine na kasalukuyang nakikipaglaban. Sa peninsula ng Crimea na inagaw at sinakop ng Russia noong taong 2014, isang drone ang tumama sa isang pampublikong bus sa lungsod ng Sevastopol. Ayon kay Mikhail Razvosayev, ang gobernador na itinalaga ng Moscow, hindi bababa sa 2 tao ang agad na nasawi habang 10 iba pa ang nasugatan sa loob ng bus. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit at takot sa mga lokal na mamamayan. Sa rehiyon naman ng Luhansk sa silangang Ukraine na halos buong kontrolado ng mga puwersa ng Russia, 2 sibilyan ang iniulat na namatay. Ayon kay Leonid Paseknik, ang pinuno ng rehiyon na itinalaga ng Moscow, kabilang sa mga nasawi ang isang 16 na taong gulang na binatilyo habang 9 na iba pa ang nasugatan. Ipinapakita nito na maging ang mga sibilyan sa mga teritoryong kontrolado ng Russia ay patuloy na nagbabayad ng buhay. Sa kabila ng mga matagumpay na pagtama na ito, inihayag ng Ministry ng Depensa ng Russia na nagawa nilang harangin at pabagsakin ang kabuuang 457 drone ng Ukraine sa magdamag na operasyon.
Bagamat mataas ang bilang na ito, ang katotohanan na marami pa ring drone ang nakalusot at nakapinsala ay nagpapakita ng mga hamon sa depensa ng Russia laban sa dumaraming aerial attack. Ang mga pag-ataking ito ng Ukraine ay naganap matapos ang isang madugong pambobomba ng Russia noong Biyernes. Sa insidenteng iyon, hindi bababa sa 16 na tao ang napatay at mahigit 130 ang nasugatan nang tinamaan ng mga drone ng Russia ang isang shopping center sa gitnang bahagi ng Ukraine. Ang malagim na trahedyang ito ay nag-iwan ng matinding pinsala at nagpalala sa pagnanais ng Ukraine na gumanti. Bilang reaksyon sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, nagbabala si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sinabi niya na ang mga ginagawang pambobomba ng Kyiv na naglalayong putulin ng pondo para sa militar ng Moscow ay nagbukas ng isang Pandora's box ng matinding pagganti mula sa Russia. Nagbabala siya na mas malalakas na pag-atake ang maaaring maranasan ng Ukraine sa mga susunod na araw dahil sa kanilang mga ginawa. Sa gitna ng lumalalang tensyon, mabilis na kumilos ang mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran. Nangako si Pangulong Emmanuel Macron ng France na bibilisan ang pagpapadala ng mga bagong kagamitang militar sa Ukraine. Ang pangakong ito ay ginawa matapos ang isang mahalagang tawag sa telepono sa pagitan niya at ni Pangulong Volodymyr Zelensky kung saan tinalakay ang matinding kakulangan ng Ukraine sa mga air defense system. Ang kakulangan sa air defense ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking kahinaan ng Ukraine habang patuloy silang binabagsakan ng mga bomba ng Russia. Bagamat nagagawa nilang umatake gamit ang sarili nilang mga drone, ang proteksyon sa kanilang sariling himpapawid at mga sibilyan ay hindi pa sapat. Kaya naman patuloy ang panawagan ni Zelensky sa mga bansa sa Europa at Amerika na magpadala ng mas maraming Patriot system. Kung susuriin ang takbo ng digmaan, ang estratehiya ng Ukraine na bombahin ang mga kumpanya tulad ng Ozon at Wildberries ay naglalayong sirain ang normal na daloy ng ekonomiya ng Russia. Sa pamamagitan ng paglikha ng takot sa mga manggagawa at pagkasira ng mga bodega, umaasa ang Kyiv na hihina ang suporta ng mga mamamayang Ruso sa digmaan at mapipilitan ng Kremlin na maglaan ng mas malaking pondo para sa lokal na seguridad. Gayunpaman, ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawing sibilyan sa magkabilang panig ay nagpapakita ng malungkot na katotohanan ng digmaang ito. Mula sa mga bata sa Krasnodar hanggang sa mga namimili sa shopping center sa Ukraine, ang mga walang kinalaman sa labanan ang siyang nagdurusa. Ang patuloy na paggamit ng mga drone na walang sapat na katumpakan ay nagpapalaki sa panganib para sa mga ordinaryong mamamayan. Sa pagpasok ng digmaan sa mas mahabang yugto, ang teknolohiya ng drone ay naging pangunahing sandata na nagpabago sa mukha ng modernong labanan. Dahil sa kawalan ng malalaking pagbabago sa linya ng labanan sa lupa, ang himpapawid ang naging bagong larangan kung saan sinusubukan ng magkabilang panig na patunayan ang kanilang lakas at magdulot ng pinsala sa likod ng mga linya ng kaaway nang hindi gumagamit ng mga sundalo. Ang geopolitical na implikasyon ng mga pag-ataking ito ay patuloy na nagpapalalim sa hidwaan sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Ang bawat pangako ng tulong tulad ng mula sa France ay itinuturing ng Moscow na direktang pakikilahok sa digmaan na nagpapataas ng posibilidad ng mas malawak na komprontasyon. Habang walang senyales ng negosasyon, ang daigdig ay patuloy na nakasubaybay sa mapanganib na takbo ng labanang ito. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay hindi na lamang nakapaloob sa mga lugar ng labanan kundi kumakalat na sa mga pang-araw-araw na aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan upang maghatid sa inyo ng pinakabagong balita. Isang malaking pagbabago sa geopolitika ang nagaganap ngayon sa Mediterranean Sea. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa mga opisyal ng NATO, wala nang natitirang kahit isang barkong pandigma ang Russia sa estratehikong karagatang ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng nakalipas na 10 taon na nawala ng permanenteng puwersang pandagat ang Moscow sa rehiyon, isang malinaw na senyales ng lumalalang krisis sa kanilang militar. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng alyansang NATO na ang kawalan ng presensya ng Russia sa Mediterranean ay nagpapakita na hindi na sila maituturing na isang pandaigdigang puwersang pandagat kung hindi nila kayang mag-deploy ng mga barko sa iba't ibang panig ng mundo. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng matinding kakapusan sa kanilang mga mapagkukunan dahil sa patuloy na digmaan sa Ukraine at mga parusang ipinataw ng kanluran. Ngunit saan nga ba napunta ang mga barkong pandigma ng Russia? Ayon sa malalim na pagsusuri, napilitan ang Moscow na muling i-deploy ang kanilang mga barkong pandigma upang protektahan ang tinatawag na Shadow Fleet o grupo ng mga misteryosong barkong may dalang langis.
Ginamit ang mga barkong ito upang iwasan ang mga parusang ipinataw ng mga bansang kanluranin laban sa pag-export ng langis ng Russia na nagpopondo sa kanilang bansa. Kung babalikan natin ang kasaysayan, itinatag ng Russia ang kanilang permanenteng puwersang pandagat sa rehiyon ng Mediterranean noong 2013. Sa loob ng mahigit isang dekada, nagsilbi itong simbolo ng kapangyarihan ng Moscow sa gitnang silangan at timog Europa. Ang biglaang pag-alis ng kanilang mga barko ay nagpapatunay na nagbago na ang prioridad ng kanilang pamunuan militar sa kasalukuyan. Dahil sa matinding pressure mula sa iba't ibang panig, tila nakakaramdam ng matinding banta ang Russia. Noong nakalipas na buwan ng Hunyo, ang Russian frigate na Admiral Grigorovich ay nagpaputok pa ng babala laban sa isang maliit na pribadong yate ng Britanya sa may English Channel. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagpakita ng agresibong reaksyon ng barkong Ruso. Agad namang naglabas ng pahayag ang Ministry ng Depensa ng Russia hinggil sa naganap na insidente sa English Channel. Inakusahan nila ang yate ng Britanya na lumapit sa isang mapanganib na distansya sa kanilang barkong pandigma. Ayon sa Moscow, ang kanilang naging aksyon ay pagtatanggol lamang sa sarili at pag-iwas sa posibleng sabotahe o banggaan sa gitna ng karagatan na maaring magbunga ng malaking sakuna sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa isang opisyal ng NATO, ang insidenteng ito ay sumasalamin sa kasalukuyang psikolohikal na kalagayan ng buong flota ng Russia. Ang kanilang agresibo ngunit tila natatakot na reaksyon ay nagpapakita na sila ay nasa ilalim ng matinding stress. Pakiramdam ng pamunuan ng Russia ay napapaligiran sila ng mga kaaway, kaya't mabilis silang tumugon ng marahas kahit sa pinakamaliit na banta sa paligid. Naganap ang pagpapaputok na ito 2 araw lamang matapos sasakyan at siyasatin ng British Royal Marines ang Smirtos, isang barko na pinaghihinala ang bahagi ng Shadow Fleet ng Russia. Ang pagkuha sa Smirtos habang dumadaan sa English Channel ay nagpadala ng malakas na mensahe na hindi hahayaan ng mga bansang NATO ang ilegal na kalakalan ng langis na siyang nagpopondo sa patuloy na digmaan ng Russia laban sa kalapit na bansa nito. Hindi lamang ang Britanya ang kumikilos laban sa Shadow Fleet ng Russia. Ang iba pang mga bansa sa NATO tulad ng France, Belgium, Germany, Estonia at Finland ay nagsagawa rin ng mga operasyon upang sakyan at siyasatin ang mga kahina-hinalang barko. Sa katunayan, hindi bababa sa 13 barko ng Shadow Fleet ang matagumpay na nahuli at kinumpiska ng mga otoridad sa loob lamang ng nakalipas na 6 na buwan. Dahil sa mga serye ng paghuli, napilitan ng Russia na magpanatili ng permanenteng presensiya ng barkong pandigma sa English Channel upang magsilbing escort. Ang frigate na New Strashimi ay kasalukuyang nagpapatrolya sa rutang ito matapos nitong palitan ng Admiral Grigorovich noong Hulyo. Ipinapakita nito na kailangan ng Russia na protektahan ang kanilang natitirang linya ng ekonomiya at kalakalan sa Europa. Sa pagkomento sa balitang wala ng barkong pandigma ang Russia sa Mediterranean, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry ng Depensa ng Britanya na ito ay patunay na nagtatagumpay ang sama-samang pagsisikap ng kanilang mga alyado. Ang paghihigpit laban sa Shadow Fleet ay direktang nakaapekto sa kakayahan ng Russia na magpalawak ng kanilang puwersang militar sa iba pang mga rehiyon at nagpapahina sa kanilang kapangyarihan. Sa kabilang banda, hindi pinalampas ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang mga aksyong ito ng kanluran. Nagbanta siya na gaganti ang Russia at tinawag ang paghuli sa kanilang mga barko bilang isang gawaing maihahalin tulad sa pamimirata sa modernong panahon. Ayon kay Putin, ang anumang iligal na pagkilos laban sa kanilang ari-arian ay haharap sa kaukulang tugon mula sa Moscow upang ipagtanggol ang soberanya. Ipinahayag ni Pangulong Vladimir Putin ang babalang ito habang binibisita ang isang malawakang pagsasanay militar ng flota ng Russia sa Karagatang Pasipiko nitong Agosto. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pang-aapi, mapipilitan ang Russia na magpatupad ng katumbas na tugon upang ipagtanggol ang kanilang pambansang interes at ang kaligtasan ng kanilang mga komersyal na barko sa buong mundo. Sa kabila ng matitinding pananalita ni Putin, naniniwala ang mga eksperto na mahihirapan ng Russia na magsagawa ng epektibong ganti. Ang patuloy na labanan sa Ukraine ay umubos na sa malaking bahagi ng kanilang pondo at kagamitang militar. Ang kanilang atensyon ay nakatutok ngayon sa pagpapanatili ng kanilang posisyon sa lupa kaya't limitado ang kanilang kakayahan sa paglulunsad ng operasyon sa malalayong karagatan. Ang isa pang malaking dagok sa kapangyarihang pandagat ng Russia ay ang matinding pinsala na dinanas ng kanilang Black Sea Fleet.
Ang Ukraine sa pamamagitan ng mga makabagong drone at missile ay nakasira at nakapagpalubog ng 12 din ng barko ng Russia, kabilang ang dalawang modernong submarino. Dahil dito napilitan silang umatras at magtago sa mas ligtas na mga daungan upang maiwasan ang tuluyang pagkasira. Sa kasalukuyan, ang Northern Fleet ng Russia na nakabase sa Severomorsk at Kola Peninsula ang nananatiling ganap na aktibo at hindi gaanong naapektuhan ng digmaan. Gayunpaman, ang kanilang operasyon ay nakatutok sa Arctic at hilagang bahagi ng Atlantiko, kaya hindi rin sila madaling maipadala sa Mediterranean upang punan ang puwang na naiwan ng iba pang mga barko na abala sa pag-escort sa kanilang shadow fleet. Samantala, ang Baltic Fleet ng Russia ay unti-unti ring nawawalan ng impluensya sa rehiyon. Ayon sa mga ulat ng paniktik, ang kanilang papel ay lumiit at nakatuon na lamang ngayon sa pagtatanggol sa kanilang sariling baybayin at pag-escort sa mga barko ng Shadow Fleet. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita na ang Russia ay unti-unting nawawalan ng kakayahang maglunsad ng mga komplikadong opensiba sa malalayong dagat. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon ng Russia matapos ang bagong kasunduan sa pagitan ng Syria at Moscow. Ayon sa ulat, ibabalik ng Syria ang kontrol sa ilang mahahalagang bahagi ng dalawang base militar ng Russia doon. Ang kasunduang ito ay naglilimita sa kalayaan ng Russia na gamitin ang mga pasilidad na ito para sa sarili nilang mga layuning militar sa rehiyon ng walang pahintulot mula sa Damascus. Ayon sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Syria, ang Hamim Air Base at ang Tartus Naval Base sa baybayin ng Mediterranean ay gagawing magkasamang sentro ng pagsasanay para sa militar ng dalawang bansa sa susunod na 3 buwan. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng paghina ng kontrol ng Russia sa kanilang tanging base militar sa mainit na karagatang ito na napakahalaga para sa kanilang estratehikong presensiya. Dahil dito, naghahanap ngayon ang Russia ng iba pang alternatibo sa rehiyon. May mga ulat na nais nilang magtayo ng bagong base militar sa Tobruk, Libya na kasalukuyan na nilang ginagamit para sa logistic. Ang paglipat na ito ay nagpapakita ng desperasyon ng Moscow na mapanatili ang kanilang impluensya sa Mediterranean sa gitna ng lumalaking geopolitical pressure mula sa mga bansang kaalyado ng NATO.